araw mga katindig! Bago tayo magsimula, nais po namin kayong imbitahan na mag-subscribe, mag-like at mag-share ng aming mga videos dito sa Tindig Pinas upang patuloy po kayong maging updated sa mga mahalagang issue at opinyon sa ating bansa. Salamat po sa inyong suporta! Umano'y isang malaking usapin ngayon ang tungkol sa pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos. Ayon sa mga pahayag, marami ang nagulat sa desisyong ito. Ngunit may ilan din umano na nagsasabing ito ay isang hakbang upang mas mapalakas ang kandidatura ni Senator Amy Marcos sa darating na halalan. Hindi rin maiwasan ng mga tao na magtanong kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa politika. Lalo na't may mga nagsasabi umano na ang endorsement ng mga Duterte ay may malaking epekto sa mga kandidato. Bagamat hindi lahat ay pabor dito, magandang pagtunan ng pansin ang posibleng mga dahilan sa likod ng pag-endorso na ito. Umano'y isang matagal na pagkakaibigan ang namamagitan sa Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Kaya naman may ilan na nag-iisip na ang hakbang na ito ay isang pagpapakita ng suporta at tiwala sa isa't isa. Subalit, may mga nagsasabi rin na ang ganitong klase ng suporta ay maaaring magbigay ng pag-aalala sa iba dahil sa mga tensyon sa kasaysayan ng dalawang pamilya. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang tiyak. Ang mga Duterte ay may malalim na impluwensya sa mga Pilipino. Umano'y kapag sila ang nagbigay ng endorsement, marami ang sumusunod. Gayunpaman, kailangan din nating tandaan na ang bawat tao ay may karapatan magpahayag ng kanilang opinyon at pagpili sa mga kandidato na sa tingin nila ay makikinabang ang bansa. Para po sa mas malalim na talakayan ukol sa isyong ito, panoorin po ninyo ang susunod na video kung saan pag-uusapan natin ang mga epekto ng mga ganitong endorsement at paano ito nakakaapekto sa politika ng bansa. Senator Amy Marcos umamin na. Aba, sa wakas, talagang inamin mo na. At ito, President Rodrigo Roa Duterte ay may banat no, tinatawag na, hindi pala banat. Puro ng banat, Jay. Hindi, ito ay nagsalita na mapatungkol sa pag-endorso kay Amy Marcos, ni Vice President Sara Duterte. Naku. Grabe na talaga. Hindi na po natin alam ang mga nangyayari. Ito ba ay parte pa rin? Ano kasi, Attorney Claire? Ito po ba ay isang parte na naman? Dapat nakasalamin ako eh. No, alam niyo sa susunod nga magwiwig ako. Ito ba ay parte ng tinatawag na gamitan? Hindi, alam naman natin ang mga Marcos talaga ay mahilig talagang manggamit. Bukod sa di umano ay gumagamit din yung isa. Ang galing, no? Mahilig kang manggamit tapos ang hilig mo rin gumamit. Gumamit ng pulburo. Puro sila ganun eh, no? Hindi kasi ito talagang nagulantang at alam niyo yun, medyo may mga may pabor kay Amy pero mas madaming hindi pabor kay Amy. Dahil nga simula nung inendorso ni Vice President Sara Duterte etong si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos ay bigla nga pong nagulantang ang lahat. At ano na naman ba to? Ito ba ay magpapabudol na naman si Vice President Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon, or ito ba ay strategy or may matinding plano si Vice President Sara Duterte? Ito po kasi yan eh. Ang pagkakaalam ho namin ay etong si Amy Marcos po ang lumapit kay Vice President Sara Duterte. Ang kinaganda lang kasi talaga dito kay sa mga Duterte ay sobrang ang bait talaga kasi nila.
No? So, at etong pag-endorso ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman po ito hindi naman po ito tawag dito yung parang pilitan. So kung ayaw nyo kay Amy, ako talagang ayaw namin. Pero kung gusto nyo, edi boto nyo. Pero kung ayaw nyo, edi wag nyo iboto. Pero ito nga, may pag-uusapan nga tayo dito na pag-amin ni Amy Marcos na mapatungkol sa para daw aminado daw siya na pinahamak niya si Vice President Sara Duterte. So ito yung re-reaction na natin at yung iba pang mga video dito So siguro simulan natin dito sa eto yung isang balita na kung saan ay Sen Amy umaasang na makakatulong ang kanyang kandidatura ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte. O naman, syempre iba kasi usapan pag Duterte na ho ang talagang nag-endorso sa'yo. Lalong-lalo na si Pangulong Duterte. Pag si Pangulong Duterte ang nag-endorso sa'yo, talagang swak ka, talagang panalo ka at talagang gugustuhin ka. Kahit hindi ka pa masyadong kilala ng mga Pilipino, pero pag ang Duterte nag-endorso kasi sa'yo, parang alam niyo yung mga Duterte parang may may tinatawag na sa sobrang laki ng tiwala ng mga Pilipino sa mga Duterte. Kaya kapag inendorso ka ng mga yan, puwera lang kay Amy Marcos disclaimer puwera kay Amy Marcos. Alam mo yung katulad niyan, yung inendorso ni Pangulong Duterte, 10 Duterte senatorial candidate at ayan nga yung naging hiling niya sa atin ng mga Pilipino na sana ihalal ho natin itong mga to, no? So dito ay talagang ang Duterte ay may malaking impact sa mga Pilipino na kapag sinabi niya talagang susundin ng mga Pilipino. So dito kay Amy Marcos, labas siya dun sa mga sinabi ko. Hindi siya kasama sa magiging katiwa-tiwala sa mga ini-endorso ng mga Duterte. So ito po, panoorin ho natin. Umaasa si Senator Amy Marcos na makakatulong sa kanyang kandidatura sa muling pagtakbo sa Senado ang pag-endorso sa kanya ni Vice President Sara Duterte sa kabilayan ng mga tensyon sa politika. Kasabay niyan, nilinaw din ni Senadora Amy Marcos na nananatili silang magkaibigan ng pangalawang Pangulo. Si Charmaine Balagon magpabalita. Positibo si Senator Amy Marcos sa kanyang pagharap sa naging selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng Kabataang Barangay sa Marco Polo Hotel, Cebu City nitong Martes, Abril 15. Ito'y matapos opisyal ng kasama si Senator Amy sa mga choices ni Vice President Sara Duterte sa pagkasenador sa nalalapit na midterm election sa buwan ng Mayo. Aminado ito na makakatulong sa kanyang kandidatura ang muling pag-endorso sa kanya ni Vice Presidente. Well, alam naman natin talagang pinakikinggan ng ating Vice President lalo't andito tayo sa Cebu, sa Mindanao. Malaking bagay talaga itong malaking tulong. Pero hindi naman yun ang inisip ko. Talagang natutuwa lang ako kasi hindi nagmamaliw ang aming pagiging kaibigan. Sabi ko nga, kami naman ang magkaibigan nung umpisa dahil sa 2019 siya nangampanya para sa amin halos araw-araw. Nangangampanya kami sa lahat ng kasuluk-sulukan and it went on even as DepEd Secretary. We ended up... Kasi alam nyo dito medyo sunog dito si Amy. Kasi yung sa mga interview, siguro sa kanya ganun, talagang totoo naman yun na si Amy talaga ang lumapit kay Vice President Sara Duterte para i-endorso din ni Amy ang kanyang kapatid na si Ngagbers. May bago ka na ng pangalan Ngagbers So para makilala ng mga Duterte itong si Marcos Jr. at makonbinsi si Vice President Sara, hindi ko lang alam, sobrang galing manguto nitong mga to. No, grabe sila manguto, no? Talagang alam yun. So yun nga, doon sa pamamagitan yun, kinumbinsin at nakumbinsin naman nila si Vice President Sara Duterte na maging tandem nga nito si Marcos Jr. Si Vice President Sara Duterte, no? Ang ano lang ho dito, sobrang pasensya, nakakain ko lang.
Ang ano ho dito, ang problema nga dito, itinanggi na siya ni Vice President Sara Duterte na hindi niya daw talaga kaibigan. So dito, sunog na naman siya rito. Going to a lot of last mile schools, and I was full of admiration for her commitment and hard work. Nilinaw rin ito na ang endorsement na kanyang nakuha ay dahil sa tiwala at matagal na nilang pagkakaibigan. Aminado rin si Senator Amy na tila siya ang nagpahamak kay Inday para sa kung ano ang sinapit ito ngayon. Thereafter, Talagang ikaw talaga nagpahamak. Wala namang ibang wala naman ibang nagpahamak kay pati kasama na yung kapatid mo doon. No, hindi lang si Amy. Kasi yun nga hindi alam niyo yung mga ganitong yung mga ganitong salitaan ni Amy Marcos na kesyo parang alam mo yun, parang alam mo pinapalabas niya pa rin na parang alam mo yun, parang nangungonsensya siya. Humihingi pa rin siya ng simpatya na aminin ko na ako nagpahamak kay Sara. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana mangyayari ito lahat. Pero anak ng teteng anong magagawa? Kapatid, ikaw yung ate, ikaw yung kapatid, diba? Kung talagang may malasakit ka kay sa mga Duterte, dapat, diba, binibira mo ang kapatid mo. Anak ng teteng, kada sa hearing nga, kada tawag dito, kada mababanggit mo na or patungo ka na sa topic para sa kapatid mo bigla mo nang iniiba yung usapan. At ang masaklap pa dito, yun nga, parang sa totoo pa, natatangahan nga ako dyan sa hearing na yun Tanong sila ng tanong kung sino yung mastermind sa pagpaparesto kay Pangulong Duterte. Alam naman ni Amy Marcos na kapatid niya. Kalokohan, di ba? Kaya dito kay Amy Marcos, lalabuan na rin ako dito. after, palagay ko, Malabo na pala talaga. ako nagpahamak sa kanya Kasi, limited ko nga, hindi ko makakalain na magkakaganito. Happy. And kahit ano pa ang nangyari, hindi naman siya nagbabago, nanatili pa rin siyang kaibigan ko. At kilala naman niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi ko siya bibiguin, hindi rin niya ako kailanman binibigo. Happy pa siya, no? Ako nagpalak sa akin niya. Salamat ako lagi. Sa kabila naman ng tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte, kung saan nauwi pa nga sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, sinabi ni Amy na patuloy ang kanilang pagkakaibigan at respeto sa isa't isa ni VP Sara. I made it very clear from the very beginning that I would be independent, thinking that something bad would happen. May masama akong kutob Parang I was quite restless and anxious about the campaign, that it would somehow redound into very bitter and unpleasant politics. And true enough, it did become entirely toxic and quite beyond my little nightmare. It became very, very much worse. Hindi ko naman akalain na magiging ganito kalala, na magkakaroon ng impeachment, magkakabulastugan, pati yung budget, pinakialaman, hanggang sa tinangay na nga si dating Presidente Duterte na may sakit na, matanda. Ngayon, ang tanong dyan, Amy, sino dapat sisihin? Ang tanong dyan, sino ang may pakana? Di ba po, yung kapatid nyo ho yung may pakana dyan? Bakit hanggang kayo titikom pa rin yung bibig nyo? Ba't hanggang ngayon parang hindi kayo parang hindi nyo marekta sa kapatid nyo na yung mga lalo na yung pinag-uusapan nyo sa kada hearing? Anak ng teteng naman, ang hirap sa inyo. Masyado kayong ang galing gumawa ng istorya ng tong taong to, no? Dinala pa kung saan-saan ni hindi man kinilala ang husgado dito sa Pilipinas. Ang laking insulto sa ating magagaling na huwes, sa mahuhusay na abogado. Sa kabilang banda, hindi rin napigil ni Senator Amy na maalala ang sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nahahintulad umano sa sinapit ni dating Pangulong Duterte. Ulol, malayo, hindi ganun yun. yung tatay nyo, pinalayas ng mga Pilipino. Ang nangyari kay Pangulong Duterte ay ibinigay ng isang Pilipino.
ng kapwa niya Pilipino ibinigay. Magkaiba ho yun. Yung kay Marcos, galit ang Pilipino sa kanya nun. Dito kay Pangulong Duterte, mahal siya ng Pilipino. Yun. Pare-parehas. Ulul! Tigilan niyo ako sa mga ganyan niyo. Mga palabas niyo ng walang kwenta. Parehas daw si Marcos Sr. Tsaka si Pangulong Duterte sa nangyari. Ulul! Tigilan niyo sa ganyan niyo. Yun din ang hinaing ng tatay ko. My father died of a broken heart because he couldn't come home. He just wanted to be home. And he said he was ready to face any case here in the Philippines. Parang umalingaw-ngaw sa akin. It echoes and re-echoes in my memory. And I don't want this Your memory to be repeated again and grab. again. The cycle of revenge and of vindictiveness in Philippine politics has to stop. Sa ibang dako, nag-ikot ang senadora sa palengke ng T. Padilla upang makipagkamustahan sa mga Cebuanong vendor at mga stall owner bilang bahagi ng kanyang campaign schedule sa syudad ng Cebu at upang personal na ring madalaw at makita ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayang market vendor. Matapos naman ang pagpapalabas ng bagong campaign ad ni Senator Amy kung saan kasama si VP Sara, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung bakit muling nagtiwala ang bise sa tulad ni Senator Amy na isang Marcos. Sa ngayon, wala pang tugon dyan ang pangalawang Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Ewan ko ba yan? Hindi, alam nyo, talagang kahit ako nagulat din ako dito sa ginawa ni Vice President. Pero baka ay, kung alam nyo lang ang totoo. Pero syempre, hindi nawawala ang tiwala ko at ang suporta ko sa ating Vice President Sara Duterte dahil nga sa pamamagitan ni Pangulong Duterte din, syempre, 'di ba? So anak niya yan. So ganun din naman na nakikita ko na halos parehas lang din naman kung ano yung magagawa ni Pangulong Duterte, kung ano yung nagawa, pwede rin namang mangyari at magagawa din ni Vice President Sara Duterte. Ang kaso dito, alam nyo, sa totoo lang, sorry po pero para sa akin, maling-mali po na i-endorso ng isang Duterte ang isang Marcos. Para sa akin, sarili ko opinion yun, pero hindi natin din masisisi si Vice President Sara Duterte. Baka may plano sila na hindi natin alam, o baka may paano ba? Ang hirap, no? Ang hirap kasi puta na alam niyo yun, yung parang ang nangyari kasi dito, parang lumalabas dito na baliwala na lang ba? Parang lahat ng sinabi ni Vice President na hindi na siya mag-i-endorso ng kahit sino mang Marcos or no to Marcos, siguro din dahil medyo masama din loob niya ng mga panahon na yun. So hindi naman masamang magpatawad. Hindi masamang magpatawad ng mga taong nagkasala sa iyo at alam mong binigay mo din yung totoo sa kanila. Kaso nga lang, syempre, kung nung una pa lang naloko ka na, pinahamak ka na, so dapat hindi mo na ulit gagawin yun. So, bahala na. Basta, siguro, masasabi ko na lang dito, alam ni Vice President Sara Duterte kung anong ginagawa niya, no? Alam niya yan. Yun lang ang masasabi ko sa inyo na, syempre, Duterte 10 Duterte senatorial candidate lang po. Wala na po tayong idadagdag, yun lamang po. Hindi naman porket kasi sabi nga natin, 'di ba? Sabi din naman ni Vice President Sara Duterte, hindi porket inendorso nila, hindi porket inendorso or sikat na politiko na tumatakbo, iboboto natin. Syempre, mamimili tayo ng kung ano yung mas
may tutulong sa atin, sa bansa natin. At yun nga, walang iba kundi yung 10 Duterte senatorial candidate. Samantalang ito, pag-usapan naman natin to, no? Ito yung komento ni Pangulong Duterte mapatungkol dito sa pag-endorse. So panoorin mo natin. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos ayon kay Hanelet Abansenya. Muling nabisita ng mag-inang Hanelet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw ay binahagi ni Hanelet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Patuloy niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang araw makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay na siya. Nag-pray me. And iyon na siya. Kagawas na gudang siya. Yes. Manifest good niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, buo ang pananalig ni Hanelet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala silang gawa ito ng tao, gawa ng tao, pero ang gawa ng Diyos hindi na kayang hindi na kayang labanan ng tao. O balik ka rin na kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nagpaabot din Hindi, alam nyo, totoo yun. Ako naniniwala talaga ako dyan. Hindi hahayaan ng ni Allah, hindi hahayaan po ng itaas na pababayaan niya yung taong nag-iisang presidente na ginampanan lamang niya ang tungkulin para sa bansa natin. Naniniwala ako dyan na may babalik sa atin si Pangulong Duterte sa madaling panahon, no? So basta tayo, kahit anong issue ang mangyari, kahit na yan nga katulad niyang kay Amy Marcos na yan, so ang gawin ho natin, doon lang tayo, sumuporta lang tayo sa mga Duterte. At syempre yung hiling ni Pangulong Duterte, kasi kung tayo ay humiling ng kapayapaan at tunay na pagbabago sa bansa natin at kaagad naman ibinigay yon ni Pangulong Duterte sa atin, so karapat dapat naman na hunata na suklian na lang natin na kahit sa pagsuporta man lang. At yan nung ihalal ang iniendorso ni Pangulong Duterte na 10 senator para sa bansa natin, no? So ako naniniwala pa rin ako na talaga malakas ang kutob ko at malakas ang paniniwala ko na may babalik dito si Pangulong Duterte. ang pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Ginainag yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalo ka the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat yun. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, ibinahagi ng mga Pilipino sa Netherlands kay Hanelet ang kanilang mga alalahanin hingil sa posibleng mangyaring dayaan sa darating na halalan sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa proseso ng pagboto. Gayunpaman, maring itinanggi ni Hanelet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Sa kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanelet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas. Kana galing tikas, they can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming gani ang kuan boto, dili na nila makaya. Yes, that's Di na nila mga, they can only do so much. Hitabo na ito una sa panahon 2016. Na magigito gyapon tikas, pero sa kadako sa diboto sa iya, wala gyapon. Kaya muling hinimok ni Hanelet ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP laban.
Siyempre, botohan na to. Kailan naman ta sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo. PDP, palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos para sa pagkasenador, sinabi ni Hanilet na alam ito ni dating Pangulong Duterte, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo. Awareness. Okay. Awareness. Wala siya nag-comment. Sa kanyang personal na pananaw, pinili na lamang ni Hanilet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to ako itago. Huwag makakita. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero. No comment. So, ibig sabihin, ha? Oo. Hindi. Ito, tayo ay seryoso, no? Aamin lang. Ako po'y bading. Joke lang. Kahit po, hindi naman siguro pagsuway kay Pangulong Duterte. Alam niya naman kung gaano natin siya suportahan. Alam niya naman kung gaano natin siya kamahal at ang buong Duterte. Pero kung halimbawa man na si Pangulong Duterte ay parang nagustuhan niya or pabor siya sa pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay Amy Marcos, ako po, pasensya na ho, pero ako po ay susuway na hindi po ako boboto talaga. Ano man ang mangyari ho, hindi po ako boboto kay Amy Marcos. Dahil sobrang grabe po ang ginawa nila sa Pilipinas, no? Yan po lang masasabi ko sa inyo. Kasi may mga nababasa akong komento na paano Jay kapag si Tatay Digong na. So kung tsaka palagay ko hindi naman gagawin din ni Pangulong Duterte yun. Hindi niya gagawin yung promise. Kaya nga sabi ko, kung nakapagdesisyon si Vice President Sara Duterte ngayon at ayan nga ipinakita niya na in-endorse siya si Amy Marcos, so baka personal niyang kagustuhan yun, walang nagutos. So yun, basta cancel Marcos, cancel. No to Marcos, no. Yun lang, basta stay tayo, PDP laban, Duterte senatorial candidate, Pastor Apollo Siquiboloy. Yun lang talaga. May explain ko pala sa inyo kung paano bumoto ng talagang mas makakalamang tayo. Okay, game. Dismayado ang isang ekonomista sa kasalukuyang administrasyon dahil wala raw itong ginagawa upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. Pinasaringan din ito ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno na wala naman anyang naitutulong kundi gawing palaasa ang mga kababayan natin. Hindi rin daw tugma ang inilabas na ulat ng gobyerno pagdating sa pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho at ng mga pamilyang nakaranas ng kagutuman. Si Verhil Parba magpapalita. Walang nagawang bago. Yan ang naging pahayag ng ekonomistang si Dr. Michael Batu sa panayam ng SMNI batay sa kanyang mga naging obserbasyon sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, puro lang pamumudmud ng pera o ayuda ang ginagawa ng pamahalaan na hindi naman nakakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Kung puro ayuda lang din anya ang tinatanggap ng mga Pilipino at hindi umunlad bilang isang productive citizen, ay nagiging palpak ang gobyerno. Now, if households continue to receive assistance from the government, hindi sila gumagraduate dyan, that is a clear demonstration of failure of the government in addressing issues like poverty, issues on the quality of jobs that are being created, and also issues related to prices of basic commodities. The fact na hindi sila gumagraduate sa ayuda, yan ay indikasyon na bigo ang ating gobyerno. Ayon kay Dr. Bato, sa pamumuno lamang ni Marcos Jr. nangyari ang ganitong klaseng estratehiya ng pamamahala. Dahil kung ikukumpara daw sa mga nagdaang administrasyon, halimbawa kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay tanging 4-piece lang. Pero ngayon ay nagsulputan na parang kabuti ang mga ginagawang ayuda. Dapat anyang gawin ng pamahalaan ay tutukan ang pag-invest sa human capital. Ibig sabihin, mas bigyang pansin ang pagbibigay training sa mga Pilipino upang mahasa ang kanilang mga kakayahan nang sa ganoon ay hindi maging dependent ang mamamayan sa ayuda ng pamahalaan. Alam nyo ito tungkol sa ekonomiya ng bansa. Paano ba ito mapalakas?
Alam nyo kung kayo, kung talagang concern kayo sa boto nyo, talagang gusto nyong mapunta sa tama yung boto nyo, ito ay hindi naman po pilitan na. Ito ay kung halimbawa man ho na talagang ano ba yung mga kandidatong to? Ano bang talagang matutulong? Alam nyo, total, basahin nyo, isa-isahin nyo po yung plataforma na inilalatag ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado. Doon talaga, promise. Lahat doon na batas na talagang alam niyo yung tipong pangkalahatan na. Yung inaasam-asam ho natin na panghabang buhay na kitaan, panghabang buhay na pangmatagalang hindi habang buhay pala. Pangmatagalang trabaho, pangmatagalang sustento para sa pamilya, pangmatagalang makakatulong sa mga kababayan natin nandoon sa mga batas na maaaring maisampa ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa oras na siya ay maihalal bilang senador. Promise, itry nyo ho. Wala naman hong mawawala eh. Kung susubukan nyo, nandyan po sa mga social media platform, sa mga videos, sa mga nandyan po sa mga social media platforms ng SMNI. Tignan nyo. Gasino lang siguro na maglaan kayo ng 20 minutes pababa na or mahigit pa kung gusto nyo. Wala naman mawawala. At least kasi doon kasi, alam mo, yung kaya nagustuhan lalo namin si Pastor. Lahat to ng hinahanap natin sa isang leader at lahat po ng kakulangan ng administrasyong Marcos ngayon, ayun po yung kayang-kayang punuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Yun po yung kayang-kaya niyang ibigay sa atin yung hanggang ngayon sa 3 taon na paninilbihan tuloy. Pagiging presidente ni Marcos Jr. ay biruin mo ito na lang eh. Ito talaga pinaka basic. Paano napaganda ng KOJC yung kingdom? Na wala naman silang pondo. Doon na lang alam yun, tipong sige sabihin na natin na ang mga member ng KOJC nagtitinda, may mga marami silang diskarte na pero nasa tama, nasa legal, hindi po illegal ang kanilang ginagawa. So doon pa lang makikita nyo na yung pagpatayo pa lang ng kingdom na merong capacity na 72,000 seater, hindi ho biro yun. Kung kurap si Pastor, walang ganun ngayon sa kingdom. Walang glory mountain, walang prayer mountain. Totoo po yan, kaya namin to ginagawa, itinataya ho namin yung mga pangalan namin ng mga banateros para kay Pastor. Dahil alam namin na hindi ho kami mapapahiya. Alam namin na lahat ng pag-iendorso, lahat ng pagsabi ho sa inyo na pagkatiwalaan nyo si Pastor, alam namin na hindi kami mapapaya, hindi kami malalaglag sa bangin, hindi katulad ng mga Marcos na talagang nabudol at nilaglag tayo sa bangin. No? Kasi isipin nyo na lang maigi, kahit pagtapos nyong basahin yung mga batas na ipapanukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy pag naging senador siya, napakagaganda ho. Tsaka ito na lang, usapang budget ng Pilipinas. Katulad yan, yung about dyan sa blanco, sa BICAM report na may blank item. 6 trillion po ang pinag-uusapan niya kung di ako nagkakamali. Alam niyo po ba, yung 6 trillion na yun, napakalaki ng magagawa ho nun para sa Pilipinas. Ayun na ho yung panimula para maging first world country ang bansang Pilipinas. Doon sa mga batas na isasampa na ipapatupad ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado, talagang mas makakatulong at maganda po yung impact sa atin.
Tsaka ito pa, paulit-ulit po namin sinasabi na yung about sa kaso ni Pastor, yun po ay gawa-gawa lamang. Yun po ay matagal nang dismiss. Kaya nga ho na dismiss kasi gawa-gawa lang. Wala silang maipakitang ebidensya ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila napapatunayan yung ibinibintang nila kay Pastor. Kasi yung ibang mga Pilipino, ay, rapist yan, masama yan, masama. Pero paano masasabi mong masama si Pastor? Ay unang-una, yung kaso ngang ipinataw sa kanya, hanggang ngayon, hindi pa rin siya hindi pa rin napapatutuhanan. Yung witness nga ayaw na magpakita. Kesyo nag-LBM daw. Sino man lang yung hindi ako nakakamali, nag-LBM daw. Promise, eto talagang ako'y nakikiusap sa inyo na pagkatiwalaan natin si Pastor. Kasi isipin nyo na lang kung si Pangulong Duterte pinagkakatiwalaan niya si Pastor at isa niyang matalik na kaibigan. So tayo din, gawin din natin yun para kay Pastor, para kay Pangulong Duterte. Na pagkatiwalaan natin si Pastor at isang tabiho natin. Iisang tabiho natin yung mga issue na ibinabato kay Pastor. At maliwanag ho na yan ay isang gawa-gawa lamang. Biruin mo, Presidente, sabihin na walang armas, walang nangyaring dahas doon sa KOJC. Doon pa lang po lumalabas na kasinungalingan lamang po lahat ng ibinintang nila kay Pastor. Kaya itong hinahangad natin na magkaroon ng karagdagan na dito sa Pilipinas at inahangad natin na maituloy yung build project na nasimulan ng mga Duterte, na tumaas yung ekonomiya dito sa bansa, dumami yung trabaho. Si Pastor Apollo Sigibuloy sa magpapatupad niya. Maniwala ho kayo sa amin. Hindi po kami po ay sa totoo lang po, ang hirap po na itaya ang pangalan. Pero kami, sumusugal po kami para kay Pastor, dahil alam mo namin na talagang itong taong to may magagawa at may magagawa to. So tuloyin natin. Sa usapin naman ng isyu ng kagutuman at isyu ng mga walang trabahong Pilipino, naguguluhan niya ito sa mga pahayag ng pamahalaan. At ayun pala, dagdag ko lang, hindi lang po sa Davao, hindi lang po sa Pilipinas nakatulong si Pastor, kundi pati sa ibang bansa. Biruin niyo yun, pati sa ibang bansa may ganun na umaabot yung tulong nila yun. Ngayon pa nga lang, isipin nyo maigi. Ito na lang alam nyo naman siguro na naka-freeze ang account ng KOJC. Pero bakit hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong nila? Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-aaral ng mga kabataan. Nung nakaranga lang, ang daming gumraduate. Tuloy-tuloy pa rin yung mga scholar nila. Alam niyo, napakaganda nun. Hindi mo kailangan ng malaking pera para gumawa ka ng isang proyekto ng makakatulong. Isa yung sabi ngayon, 6 trillion na yan na pinag-uusapan sa BICAM report. Ang dami na hong magagawa niya sa Pilipinas. Sa totoo lang talaga. So, kayo po kasi, nasa sa inyo kasi rin yan kung kayo ay magtitiwala ba o hindi. Pero kung ako po magsasabi sa inyo karapat dapat na. At yan po ang ating pananaw sa isyong ito. Ano po ang inyong opinion? I-share ninyo sa amin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para patuloy ninyong mapanood ang mga updates dito sa Tindig Pinas. Maraming salamat po at hanggang sa muli!